Isang araw, napansin ni Cinderella na may kakaiba sa liblib ng kagubatan. Nang puntahan niya, may nakita siyang malaking itlog na malapit ng mapisak. Ha? Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking itlog. Nagtingin si Cinderella sa paligid ng itlog para malaman kung may nagmamay-ari nito. Ngunit wala siyang nakita. Hindi ito itlog ng manok at lalong hindi itlog ng ibon. Maya-maya, may narinig si Cinderella na tunog. Nabasag ang tuktok ng itlog at nahulog ang balat sa lupa. Nang silipin ni Cinderella ang loob, isang batang dinosaur ang nasa itlog. Ano? Ito ay dinosaur! Baby dinosaur! Nakatingin kay Cinderella ang batang dinosaur. Kahit na medyo takot si Cinderella nung una, marahan niyang inabot ang kanyang kamay. Hinilig naman ng batang dinosaur ang kanyang ulo sa kamay ni Cinderella at gustong mahalin siya nito. Oh! Maamo ka pala! Pagkatapos ay tumalon ito palabas at nagsimulang kainin ang maliliit na halaman. Baby dinosaur, hindi ko alam kung paano ka napadpad dito, pero kailangan kong hanapin ang nanay mo. Sa oras na yon, ang alagang kwago ng mangkukulam na si Sina ay saksi sa nangyayari at agad itong umuwi. Si Sina naman ay gumagawa ng gayuma sa mahiwagang kaldero. Dumapo ang kwago sa balikat ng bruha at pabulong na inulat ang lahat ng nakita. Ano? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang dinosaur, ha? Tsaka kasama pa si Cinderella. Kailangan kong makakuha ng ngipin ng dinosaur. Naiintindihan mo ba? Ang ngipin na yon ang sangkap para maging immortal ako. Habang patungo sa palasyo si Cinderella at ang dinosaur, nagsimulang magplano si Sina para mahuli ang dinosaur. Ano kaya kung isasama kita sa palasyo, sa tingin mo ba katatakutan ka nila? Maamo ang batang dinosaur, totoo yan. Ngunit palagi siyang nagugutom. Kinakain niya ang bawat halaman na makikita niya. At sa bawat kagat ay lumalaki siya. Ay wow! Medyo mabilis ka palang lumaki ha? Sa ginagawa mo, walang matitirang halaman sa kagubatan. Nang makakita ng puno ng mansanas, tumakbo ang dinosaur. Buong lakas na niyugyug nito ang puno upang mahulog ang mga mansanas sa lupa. Habang kinakain ng dinosaur ang mga mansanas, palaki siya ng palaki. Halos 2 beses na siya ng laki ni Cinderella. Mabuti pa siguro ay humingi ako ng tulong kay Liabel. Habang kumakain ng dinosaur ng mansanas, tumakbo si Cinderella sa ilalim ng puno ng hazelnut sa di kalayuan. Hinawakan niya ang puno at tinawag ang butihing diwata. Liabel! Liabel! Halika kung nasaan ka man! Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid at nagpakita sa kanya si Liabel. Liabel, kailangan ko ng tulong mo. Siyempre naman, Cinderella. Anong klaseng tulong ang gusto mo? Tinuro ni Cinderella ang dinosaur sa dako roon. Laking gulat ni Liabel nang makita iyon. Naku! Dapat natin siyang ibalik sa panahon niya, sa kapanahunan ng mga dinosaur. Kapanahunan ng dinosaur? Oo, dahil kung hindi, patuloy siyang lalaki ng sobrang bilis. Dapat din siyang maprotektahan mula sa mga gustong saktan siya. Pero paano natin siya ibabalik sa kanyang panahon? Paikot na kinumpas ng diwata ang magic wand ng 3 beses at isang lagusan ang bumukas sa gitna ng kagubatan. Kumuha ng mga mansanas si Cinderella at sinubukang akitin ng dinosaur patungo sa lagusan. Hindi ko kayang panatilihing bukas ang lagusan ng matagal, Cinderella, kaya dalian mo.
Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Sina na nasa mahiwagang bola. Tigil! Sa akin sasama ang dinosaur na yan. Ha? Hindi no? Ang masasamang tulad mo ay dapat lumayo sa kanya. Habang inaakit ni Cinderella ng mansanas ang dinosaur papunta sa lagusan, binuhol naman ni Sina sa kamay niya ang mahiwagang lubid at saka inihagis ang dulo sa buntot ng dinosaur. Lumipad ang kwago at mabilis na inagawang wand sa kamay ni Liabel. Naku, ibalik mo sa akin yan. Kung hindi, magsasara ang lagusan magpakailanman. Hindi pinansin ng kwago ang mabuting diwata at binigay nito ang magic wand kay Sina. Anong gagawin mo ngayon, Cinderella? Hinihila ni Sina ang dinosaur gamit ang mahiwagang lubid at sinusubukan din niyang isara ang lagusan gamit ang wand ni Liabel. Huwag dyan, dinosaur! Tigil! Baka hindi na tayo umabot! Habang nahihila ang dinosaur at unti-unting napapalapit kay Sina, isang malakas at kakaibang ingay ang narinig mula sa kabila ng lagusan. Ha? Ano ang kakaibang tunog na yun? Anong nangyayari? Saan ang gagaling ang ingay na yon? Yun ay awit ng mga dinosaur. Ganun kung magtawag ang mga nanay na dinosaur sa kanilang anak. Galing ang tunog sa kabilang panig ng lagusan. Nang marinig ng batang dinosaur ang boses ng kanyang ina, tumakbo ito patungo sa lagusan. At si Sina, dahil nakatali sa kanya ang lubid, nakaladkad siya ng dinosaur. Ay! Teka! Saan ka pupunta, dinosaur? Kaya ang batang dinosaur at ang masamang bruhang si Sina, dumaan sila pareho sa lagusan na malapit ng magsara tungo sa panahon ng mga dinosaur. Nakatingin lang sa kanila sina Cinderella at Liabel, hindi alam ang gagawin. Yehey! Nagawa natin! Nakauwi rin sa wakas ang batang dinosaur! Oo, pero may kasama siya. Nang matagpuan ni Sina ang sarili sa panahon ng mga dinosaur, tuwang-tuwa siya nung una dahil marami siyang nakitang ngipin ng dinosaur sa paligid. Aha! Ngipin ito ng dinosaur! Magagawa ko ng gamot para maging immortal ako Ngunit hindi niya alam kung paano babalik dahil sarado na ang lagusan. Oh! Paano na ako makakabalik? Tulong! Hindi ako makakagawa dito! Imposible! Nang nakita ni Sina na ang inang dinosaur ay papalapit na sa kanya, kumari pa siya ng takbo sa takot. Alisin niyo ako dito! Ayoko na ng ngipin! Ayaw! Nakabalik na ang batang dinosaur sa kapanahunan niya. Si Liabel sa mundo ng mga engkanto at si Cinderella sa kanyang palasyo. Dahil ang lahat ay masaya kung saan makakasama ang mga mahal sa buhay.